Okay, so we're now live. Okay. So we're now live. So ito na naman, kamusta? Kamusta naman ang Wednesday nyo? Wednesday, ano po Wednesday ngayon, di ba? Okay, Wednesday. Okay, kamusta naman ang Wednesday nyo? I hope you're doing great. I hope you're doing fine. I hope na excited ka pa rin sa business na ginagawa mo. At saka ito, um, Facebook Live tutorial lang naman tayo na pagdating sa vlog content, no? Para may magamit ka kapag nagsisimula ka pa lang sa business mo. At mostly kasi ito yung madalas na tanong na sa akin na ano ba yung ano, parang ganun, Raymond, paano kung nagsisimula pa lang ako? Ano yung gagamitin kong content? Ano yung pwede kong gamitin na parang post? Okay? Para makapagsimula ako sa business ko. Mga ganun. Para makapag-attract ako ng maraming prospects. So, habang naghihintay tayo ng konting attendees, mag-post ka ng comment dyan kung saan ka nanonood, kung sino ka, ano yung pangalan mo. Okay? Lupit. Saka kung sino man ang first timers dyan, sige lang, post mo dyan na first timer ka para at least, diba, ma-welcome din kita. So, share ko lang tong live stream. Lang, ha? So, share ko lang tong live stream. So, wait lang. Ito pala dapat dito, no? Okay. Si June. Musta, June? Diyan ka raw sa office. Ayos. So, thank you, no, sa pag-attend. So, wait lang, ha. Mag-share lang ako. Share ko lang sa group ko. Si Elizabeth. Hello, Elizabeth. Kamusta? Kamusta ang Wednesday? Kamusta kayong dalawa dyan? Lang, ha? Okay. So, kumusta? Narinig ba ako? Rinig ba ako, guys? Rinig? Ayan. Si Austin. Si Michael. Ayos. Hello po sa inyo. Hello. Michael, kamusta? Elizabeth. Ganun ka may time. Ayos. So, thank you sa oras mo, Elizabeth, no? Thank you sa oras mo, June. Saka Michael, I appreciate your time na nandito kayo ngayon sa live stream. So, basically, ito na naman, gusto ko na mag-share sa inyo ng ilang mga strategies ko, ilang mga techniques na ginagamit ko pagdating sa vlogging, no? Kasi, marami dito sa space natin, yung nahihirapan doon, no? Katulad, nahihirapan sila magkaroon ng idea, kung paano ba sila magsisimula. So, sino dito yung parang gano'n, yung parang hirap makapag-isip ng idea, hirap makapag-isip ng blog post, no, para makapag-attract ng prospect. Okay, kung isa ka doon, say yes lang dyan, no, para at least malaman ko kung sino sa inyo yung mga nahihirapan pagdating sa vlogging. Okay, so si Eric, nandiyan na rin, gandang hapon din sa'yo, Eric. Ayos, sabi Elizabeth, clear daw. Okay, ayos, thank you, no, thank you. So, ayan. Okay, with 10 attendees na tayo. Ayos. Okay, so, eto, mag-share lang ako ng konting parang strategy, no, kung paano to nagagawa. Ayan, si Michael daw, yes, nahirapan daw din daw siya dun sa vlogging. Si Eric din, okay, so yun. Actually, dito sa business na ginagawa natin, napakahalaga talaga actually, hindi naman talaga kailangan na vlog, eh. Pero, napakahalaga na makuha mo yung attention. Napakahalaga na makuha mo yung attention ng prospect mo. Okay? Si Hermie daw, ayos, nakachamba raw siya. welcome Hermie, no? Thank you sa pag-attend. So yun, as an entrepreneur kasi, isa sa pinakamalaking problem, no, ng isang entrepreneur ay yung wala nakakakilala sa kanya. Wala man na nakakakilala sa kanya at wala man na nakakaalam ng produkto na binibenta niya, no, yung produkto na ino-offer niya. At sobrang halaga kasi yun dahil ang mga prospect ay they buy from someone they know and trust. Okay? They buy someone they know and trust. Napakahalaga talaga yun. Actually, nung isang araw may nagtanong sa akin,
natanong niya kung ayun ang ano, kailangan ba gawin. Okay, katulad bago siya sumali sa business ko or bago siya bumili ng product ko, tinatanong niya kung kailangan ba niyang gawin itong ginagawa ko. Okay, kailangan ba niya gawin itong ginagawa ko na mag-coaching, na mag-Facebook Live, no, na mag-YouTube videos, na mga ganong klase mga bagay. Actually, hindi naman, no. Hindi naman niya kailangan gawin to, or ikaw mismo, no, hindi mo naman talaga kailangan gawin tong mga bagay na to. Pero, marami kasing mga paraan, no, maraming mga paraan na para makapag-attract ka, no, maraming mga paraan para makapag-attract ka ng mga prospect sa business mo. Okay? Maraming bagay dyan, pwedeng written blogs, okay, pwedeng Facebook posting lang. Pero yung all in all, no, yung bottom line doon ay kailangan makilala ka muna ng prospect mo. Okay? Kailangan kasi magkaroon ka ng parang mindset mo sa business mo na maging komportable, okay? Maging komportable yung prospect mo na iabot niya yung pera niya sa'yo. Okay, kasi sa totoo lang, no, actually sa mga nabentahan ko na mga yun, mga resulta ko rin dito sa business, yun yung madalas na nangyayari, no. Mostly sinasabi nila is nagbabayad sila dahil daw sa akin, no. Dahil yun natutulungan ko raw sila. Kaya dapat ganun din yung mindset mo, no. Ibig sabihin na dapat yung mindset mo, hindi mo ino-offer yung business mo. Ino-offer mo yung sarili mo. Okay? Ino-offer mo yung credibility mo, ino-offer mo yung sincerity mo, sincerity, basta yung pagiging sincere mo, ino-offer mo yung pagiging compassionate mo, yung personality mo, no? Parang ganun eh. Parang ganito eh, no? Sabihin natin, no, maraming mga real estate agents dyan, no? Baka iba sa inyo, no? Baka meron dyan real estate agent. Pero, pag ako, kasi meron akong pinsan na real estate agent, okay, malaking chance na sa pinsan ko ako bumili. Okay? May malaking chance na sa pinsan ko ako yung, ganun, pwedeng ganun, no? Malaking chance na yung sa pinsan ko, doon ako magtanong, okay, tungkol sa mga ganung klase mga bagay. Kasi kilala ko siya. Okay? At ganun din yung mga prospect mo, na mas likely na bibili sila doon sa mga kakilala nila. Okay? Mga kaibigan nila, kakilala nila, okay, mga nakikita nila. At yung reason din kung bakit ako nagvi-video. Okay, malaking chance kasi malaking strength or malaking advantage kasi talaga kapag nagvi-video ka. Ngayon, mas grabe na, no? Mas grabe na ang technology ngayon. Facebook Live na. Ayan, katulad niya, si Ronald. Nakikita ko yung comment niya. No, Ronald, kamusta ka? Marcelo. Ayos, Marcelo. So, yun. So, yun, nasa office din daw si Marcelo. Okay. Ayos. Thank you sa oras nyo, no, na naka-attend kayo dito. Ayun. So, yun. So, basically, isang way, no, kapag ginagawa mo yung business mo sa online, isang paraan na pwede mong gawin yun na nga, is vlogging. Okay? Vlogging or posting. So, dito, bago ko muna ipakita lahat yun, no, ito kasing benefit talaga kapag natututunan mo na yung mga prospect na mismo yung lumalapit sa'yo, yung mga nagagawa mo na yung mga prospect mismo yung na-attract mo, okay, sa business na ginagawa mo. Ito. Okay. Katulad nito, okay, so ito yung autoresponder account ko. Okay, i-refresh ko lang. No? Live to, wala akong ine-edit dito. So makikita nyo yan, 5:30 na, alam ko nakaharang yung picture ko dito, no? Pero 5:30 na ngayon, na yung mga nanonood ng live, 5:30 na ngayon sa Pilipinas, at ayan, meron akong 100 prospects na kusang nagtatanong or kusang nag-i-input ng contact information nila para magtanong sa business ko or sa kahit ano naman ang ino-offer ko. Ibig sabihin, 100 na prospect na nakakakilala sa akin on a daily basis. Okay? So, walang edit to. At yun, no? Tapos yesterday, alam ko mas konti ata yesterday yan, medyo mababa yung leads ko yun kasi nagtetest ako ng panibago. Pero nung last 7 days, ayan, meron ako 701 prospects na nakakilala sa akin na yung linggong to. Okay, para nung nakita siguro nila yung product ko, nakita nila yung blog post ko, nakita nila yung YouTube video ko. Pero yung the best part doon ay nakita agad ako at nakilala nila ako. Okay? Tapos this month, yan, meron ng 1,650 na prospects na nakakilala sa akin. No? Nakita siguro nila yung product ko, yung YouTube video ko, yung blog post ko. Kasi maganda dito, makilala ka lang niya, no? Makilala ka lang niya, at saka yun na nga, maging komportable siya sa'yo. Okay, yung importanteng part doon, matanggal mo lang yung balakid na yun, no? Matanggal mo lang yung challenge sa kanya na hindi kanya kilala. Okay? Yung product mo, yung offer mo, pwedeng mamaya na yan. Okay, pwedeng mamaya na yan. Basta yung effort mo muna, no? Magdalaan ka muna ng effort
na makilala ka muna niya. Okay? Yun yung isang bagay na pwede mong gawin. So, yun. So, so, yun. So, ayan. So, nung last month, meron ng 1,045 na prospect. Okay? So, ganun yung gusto ko sanang mindset na makita mo bakit napakahalaga nito. Kasi kailangan makilala ka muna ng prospect mo at kailangan, maging komportable siya sa'yo. Ngayon, pag-usapan natin yung mga blog posts na pwede mong gamitin, no, para makilala ka ng prospect mo. Okay? Napakahalaga din kasi yun na yun ang na makikita ka niya, yung ganong klaseng mga bagay para at least maging komportable siya sa'yo. Okay? So, yun. So, basically, ayan, i-tour na rin kita sa vlog ko. Okay, kung paano ko ba siya ginagawa. So, basically, ito yung vlog ko. Alam ko dati, napakita ko na sa inyo to dati, kung paano yung strategy ko. Pero ganito kasi yung strategy ko. Yung buong oras ko, no, mostly 80% ng oras ko, talagang nagpo-produce ako ng vlog content. Okay? Nung buong, sabihin natin kasi actually yun nga, 80% ng oras ko, no, nagpo-produce ako ng vlog content para mas makilala pa ako ng mga prospect, para i-share nila yung content ko, makamusta nila ako, no, makita nila yung tsura ko, ano yung ginagawa ko, yung mga ganong klase mga bagay. So, katulad nito, paano yung strategy ko pagdating sa vlog? Okay? So, yan. Actually, dito, ayan, simple tutorial how to use Facebook ads to get more prospects for your business. So, basically, yung ginagawa kong araw-araw sa business ko, tinuturo ko rin siya. Okay? So, tinuturo ko rin siya, tapos, after ko ituro, may isang comment, tapos may likes, kasi actually, mas naging viral sa Facebook, no? Pero, dito ko sila pinapadala ulit, no, sa email. So, ginagawa ko dito, sa vlog ko, kapag nakagawa na ako ng vlog, ayan, nagpo-post ako. Tapos, ayan, may button, no? May button na papunta sa kahit ano man ang ino-offer ko. Okay? So, yun yung pwede mong gawin sa mga Facebook vlog, sa mga Facebook posts or mga vlog posts mo ba nagsisimula ka pa lang. Okay? Na, ayun na nga, na may vlog post ka, okay? Tapos, sa bandang huli ng blog post mo, pwedeng lagyan mo ng PS, no? Yung parang ginagawa sa email, no? Pwede mo i-click to para makita mo yung products or kung gusto mo pa matutunan nito. Ganong klaseng, actually ganun na talaga yung strategy na ginagawa ko pagdating sa free marketing. Okay? So, na yun, saan ako nakakakuha ng mga ideas pagdating sa ganito? Okay? Una, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa mga blog posts ng mga mentors ko. Okay? Pumupunta ako sa mga blog posts nila. Katulad ito yung ginagawa ko. Pumupunta ako ng Twitter kasi may Twitter page din ako. Okay? Sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin, pwedeng @RGTabake, katulad gano'n, no? Katulad dito, naghahanap ako ng sabihin natin, ng mentor ko, no? Naghahanap ako ng isang idea ng mentor ko. Sabihin natin isang mentor ko si Grant Cardone. Isang lagi ko siyang pina-follow. Yan. Okay, naghahanap ako ng mga nuggets niya. No? Katulad ito, sinabi, you can't have anything you quit on. So, doon pa lang, nag-iisip ako ng bagay na pwede kong i-post. No? Sabihin natin sabihin natin, nung nagsisimula pa lang ako, no? Nung pwede ako mag-share ng mga times na nag-quit ako, diba, yung mga ganong klase mga bagay. Pero, nung hindi ako nag-quit, parang gano'n no? Gano'n ako nakakapag-isip ng mga blog posts. Pumupunta ako sa mga vlogs, sa mga Twitter page ng mga mentors ko. Tapos nag-iisip lang ako dito, naghahanap ako ng idea sa mga quote niya. Katulad if you don't pay attention to your personal finances, someone else will. So, katulad niyan, pwede ako makapag-isip ng blog post, sabihin, kukunin ko yung camera ko, no? Kuha ng camera ko, sabihin ko na, naalala ko ng mga time, no, nung nagtatrabaho pa lang ako, nung nagkakaroon ako ng sahod, kung saan ko ginagastos. Katulad, bumibili ako sabihin natin, bumibili ako ng damit, no, na isang beses ko lang naman ginagamit, ganong klase mga bagay, so bibili naman ako ng damit, no? So, nangyayari dyan, pwede ganito, no? So, na-realize ko pala, nung mga time na yon, kesa ako'y nakikinabang sa mga kinikita ko sa trabaho ko, yung nakikinabang sa mga kinikita ko ay yung, katulad ito, itong Adidas, no? Kasi dyan ako bumili. Sila yung nakikinabang. Ngayon, bakit hindi ako yung makinabang? So, ang gagawin ko, nag-invest ako sa business.
Kaya ako yung makikinabang, no, kapag napalaki ko siya. Parang gano'n, no? So, dahil lang doon sa isang simpleng nugget na yun, no? Isang simpleng quotation lang yan, isang simpleng message lang mo kaya sa mentors mo, makakaisip ka na agad ng blog post na pwede mong gawin kailangan lang talaga, no, men, wag kang mahihiya, no? Wag kang mahihiya na mag-share ng personal stories mo. Wag kang mahihiya na i-share yung pakiramdam mo, no, yung feeling mo tungkol dito, no? Yung nararamdaman mo dyan. At saka pwede ng blog post yun. Okay? Tapos pwede mo sabihin, katulad na after ng blog post na yun, pwede ka makapag-isip ng paraan katulad ng, balik ka mo sa blog ko. Pwede ka makapag-isip ng paraan na sabihin natin na, pwede ka na makapag-isip ng paraan na sabihin natin, kung gusto mo bang maging in control, lalo sa personal finances mo, pwede mo i-click itong link na to kasi ito rin yung mismong ginagamit ko, no, para nagiging in control ako sa personal finances ko. Ito rin yung ginamit ko para kumita ng ganyan, ganitong ganyan, at yun, parang gano'n, no? Medyo i-strategize mo lang ng konting gano'n. Okay? Ng konting kung paano mo ipipitch yung business mo, yung product mo. Kasi ako, hindi ko naman alam yung product mo, hindi ko naman alam yung business mo, di ba? So, yun. So, ayan, kung may mga questions lang, feel free to leave questions din dyan, no? Sasagutin kayo mamaya. So, ayun. So, I hope na may napupulot kayong ideas, may nakukuha kayong ideas tungkol dito, no? Kung nagkakaroon kayo ng ideas or may natututunan kayo dito, feel free to share, no? I-share mo tong content na to, i-share mo tong Facebook Live na to para makita rin ng mga friends mo, ng mga groupmates mo, ng mga teammates mo sa business sa ginagawa mo. At least, di ba, ma-leverage mo. Kung hindi mo sabihin din, hindi mo ako kasama sa grupo mo, no, at least, diba, magamit mo to para matrain din yung mga members mo, no. So, yun, I appreciate the share, the likes, yung mga ganong klase mga bagay. Ngayon, paano naman kapag may vlog ka na? Okay? Paano kapag may vlog ka na? Paano ka makakahanap ng mga vlog posts? So, katulad nito, ang ginagamit kong vlog is WordPress. Okay? So, kung titignan mo na maiging vlog ko, ito yung tsura ng vlog ko kapag binisita mo siya, no? RaymondGeraldTabake.com. Yan, ganyan yung tsura ng vlog ko. Okay, kapag ikaw may sarili ka ng vlog sa WordPress, simple lang din siya. Siguro parang ganito rin, no? May pagkasimple lang. Okay? So, yung ginagawa ko madalas, katulad, gagawa ko ng, ano ba yung 3, no? Ano ba yung 3 na vlog content or 3 na content na pwede mong gawin? Okay, na pwede mo nang gamitin ngayon. Okay? Isang content na pwede mong gawin ay written blog. Okay, katulad nito, kapag nag-login ka sa loob ng account mo, ng blog mo, okay, ng WordPress blog, yan, yung ganito, punta ka sa ganitong dashboard, tapos click post, no? Tapos yan, sa post, add new. Okay. Check ko lang, Check lang. Yan. Masyado atang malapit sa camera. So, ayan. So, blog post, no? Add new. So, ganito, no? Pwedeng sabihin natin, yun na nga, isang idea, katulad wala talagang pumapasok na idea, no? Para sa'yo, nahihirapan ka talaga. Katulad kanina, may mga nagsabi ng yes, na nahihirapan daw sila, no? Na makapag-isip, no? Makapag-isip ng content, no? So, yun yung isang idea na pwede mong gawin. Katulad nito, katulad nito, yung mentor ko nga, katulad si Grant Cardone, okay? Pwede katulad, mag-isip ka rin ng ibang mentor. Sabihin natin, si Tony Robbins. Meron din sigurong tweet yan, no? Pwede ganyan. Mag-isip ka lang, hanap ka lang ng quotation yan na pwede ka rin mag-isip. Yeah, you don't have to chase the money is going to chase to you, mga ganyan. Na mag-isip ka lang ng idea, no? Sabihin na mag-spend ka lang at least ng 30 minutes ng time mo na mag-mastermind ng, sabihin natin, mag-isip ka ng idea kung paano. Okay? So, ano ba pwede? Wala masyado, puro promote. Puro promote ginagawa niya sa mga interviews niya. Siguro ano siya, yung technique niya siguro video talaga. Hindi siya yung written blog talaga. Katulad, click here, nandito ako nagko-coach. Parang ganun siguro sa kanya, no? Iba-iba rin yung strategy nila, no? Kung titignan mo na maigi. So, katulad yun na nga. Balik na lang tayo kay Grant Cardone para dire-diretso na tayo. Okay? So, yan. You can't have anything you quit on. So, pwede mong sabihin, katulad dito, naalala ko, or yung ano, the time I quit my business. Pwedeng ganun, no? Or sabihin tayo, what I learned
when I quit my business. No? Pwedeng ganyan. Pwedeng mga ganong klase mga bagay. What I learned, or pwedeng sabihin natin na sabihin mga regret, no? Parang gano'n, no? So, mag-isip ka lang ng konting idea kung paano mo siyang gagawin. What I learned when I quit my business, and I'm glad that I never did it again. Pwedeng gano'n, no? It depends on you, no? Kung ano yung naiisip mo pagdating sa gano'n. So, basically yan, add new post, tapos magsulat ka lang dyan, no? Kung ano yung natututunan mo. Katulad yun. Pwede mo kwento, naalala ko, yung unang araw, baka masakit yung yung pag ko doon, sakit sa tenga. Naalala, kasi malapit yung mic eh. Naalala ko nung unang araw naalala ko nung nag-uumpisa. Ganyan lang ako gumagawa ng blog post araw-araw, no? Kapag nag-iisip ako ng something, basta ako nakukuha yung mga ideas na yon. Okay? Kaya napakahalaga talaga na lagi ka dapat mag-invest sa sarili mo. Lagi ka mag-invest kung ano yung natututunan mo. Napakahalaga talaga nyo, no? Kasi lalong ma-attract yung mga tao. Lalo kang makikita ng authority. At ito yung nakakatuwa dito kapag nakilala ka ng prospect mo na someone who's a value giver, okay? Someone who's willing to help, yun na yun, mawawala yung balakid na yun, mawawala na yung pader na yun na parang na negative siya sa'yo. Okay? Yung mga ganong klaseng mga bagay. So, ganyan, naalala ko nung nag-uumpisa pa lang ako sa business ko. Sobrang frustrated talaga ako. Ganong klaseng mga bagay, no? Tapos dahil doon, muntik na akong mag-quit. Pwedeng ganun eh, no? Kasi yung mga tao, nakaka-relate yan, no? Lalo na makaka-relate dyan yung mga prospect mo na malapit na mag-quit. Ay makaka-relate sila dyan. At syempre, sila yung magsasabi sa'yo, wow, nabasa ko yung blog post mo. Okay? Thank you doon. Papasalamat pa sa'yo yun. Mga ganong klase mga bagay. No? So, nangyari dyan, okay pa ba? Nandiyan pa ba kayo? Hope marami pa yung napupulot. Leave comments below kung narinig pa, nagigets pa. Okay? So, yan. Okay? So, yun. Tapos, ito yung nakakatuwa dito, no? Kapag nakagawa ka ng written blog, ito na rin yung pwede mong i-post sa Facebook mo. So, alam mo yun, 30 minutes na medyo masakit lang sa ulo, no? Masakit lang sa ulo sa pag-iisip kung ano yung pwede mong ilagay. Okay? 30 minutes to 1 hour siguro ng pag-iisip, paghahanap kung ano yung pwede mong mailagay sa blog mo. Tapos, ito yung nakakatuwa dito. Kapag natapos mo tong blog mo, okay? Itong blog post mo to, katulad yung 3 sentences, no, ng blog mo, yun yung i-post mo sa Facebook, tapos lagay mo doon, click here para matutunan mo yung true story or the full story, no? So, isang effort mo lang ginawa, no? Sabihin natin, isang oras mo lang na siguro sumakit ng ulo mo ng isang oras, pero buong araw or buong linggo, pwede mo siyang gamitin. No, i-post mo siya sa Facebook mo, i-post mo siya sa Twitter mo, i-post mo siya sa YouTube mo, sabihin mo sa video mo, ay meron akong ganito na blog post na ganyan, pwede mo i-click yung link sa baba, okay, para makuha mo yon. Diba? So, isang, alam mo yung matagal na effort lang na masakit sa ulo, pero ang tagal mo magagamit. Ngayon, kapag sabihin natin, sa isang araw, wala talaga, no? Wala kang maisip na idea talaga. Okay? Daming distractions, no? So, anyway, yun talaga, no? Go pa rin. So, so, nung isang araw na yun, sabihin natin yun na nga yun, isang araw wala kang maisip na blog post, no? So, pwede mong gawin ay etong blog post na ito ilagay mo. So, natin, isang buwan na, no? Isang buwan isang buwan na talagang wala kang maisip na blog post, pwedeng ito ng blog post na ito yung ilagay mo. Kasi isang buwan na yun eh. So, baka may mga ibang mga tao na hindi pa nila nakikita to. So, pwedeng ganun. Ayos, si Hermie, loud and clear daw. Si Michael, ganda rin na sinasabi. Thank you, Michael, sa pag-appreciate. Ayun. Okay daw. So, I hope nagigets, no? Ito yung isang blog post or blog content na pwede mong gamitin, no, sa business na ginagawa mo. Ngayon, ano pa yung isa pang mas madaling paraan? No? Isa pang mas madaling paraan para magawa mo para mas mabilis, no? Kasi sabihin natin na
na wala ka talagang oras, no? Sabi natin ganun na very busy person ka talaga, wala ka talagang oras para dyan. Talagang alam mo yun na kulang dahil yun may opisina ka. Okay? Tapos may kailangan ka pang alagaan na anak, no? Ganong klase mga bagay. Ito yung favorite ko, no? Kasi nakakapag-save ako ng time talaga dito, which is video. Okay? Video. So, nakakatuwa dito kasi mag-iisip ka lang ng isang idea, no? Sabihin natin dito nga, kay Grant Cardone, sabihin natin gano'n, ha? Parang pinopambot ko tuloy siya, no? Pero yun kasi yun yung ginagawa ko talaga araw-araw. Gusto ko maging authentic sa inyo, kung ano yung araw-araw kong ginagawa, gusto ko rin maipasa sa inyo. Okay, para at least, diba, makatulong na makapag-produce sa ating lahat ng resulta, no? Para sa inyo din, para magamit mo rin sa business mo. So, katulad nito, sabihin natin dito, may nakita ko ditong malupit eh. Sabihin natin yan, di ba? Isip ka ng idea sa kanya. So, parang ito, successful people don't depend on marketplace for their outcomes instead if they rely on their own action. So, basically, ibig sabihin lang dito sa quote niya na wag ka magre-rely sa gobyerno. Okay? Magre-rely ka sa sarili mo. Parang ganun ibig sabihin niya. So, pwedeng ganun yung gawin mo. No? So, sabihin natin, pwede mo i-share na sabihin natin sa video. Ito yung nakakatuwa dito dahil hindi mo na kailangan isipin yung grammar, hindi mo na kailangan isipin yung spelling, hindi mo na kailangan isipin yung mga punctuation mark, hindi mo na kailangan isipin na yung format, na dapat maganda yung format, okay basahin. Talagang alam mo yun kung ano din naisip mo, shoot and click. No? Click, kunin mo lang yung camera mo, video ka lang sa sarili mo, tapos magsabi ka na kung ano yung sa tingin mong natututunan mo doon sa sinabi ng mentor mo. No? So, parang sabihin natin gano'n na nga ayun, sabihin natin, hi guys, may gusto lang ako share sa inyo, no? May reason kung bakit ako rin pumasok dito sa business ko is kasi dati talaga naalala ko talaga dati na isang source of income lang ang ginagawa ko, talaga nakarely lang ako doon sa isang tao. Pero ito yung na-realize ko, no? Nung talagang sabihin natin, nung pumasok ako dito sa business ko, kaya sabihin natin, nag-video na ako, no? Nung pumasok ako dito sa business ko, doon ko na-realize na ako pala yung nagre-rely sa sarili ko. Ngayon, saan ko makukuha yung pera ko? Saan ko makukuha yung income ko? Doon sa mga tao na pwede kong matulungan. Doon sa mga tao na willing magbayad ng services ko. Doon sa mga tao na willing magbayad sa knowledge, sa strategies, no, na natututunan ko na pwede ko i-share sa kanila. Okay? So, ano yung kailangan doon? Ang kailangan doon, you have to invest in yourself. You have to invest in your skills para tumaas yung knowledge and skills mo. At itong mga taong to na nangangailangan, no, ng mga nangangailangan ng nalalaman mo, nangangailangan ng strategies mo, ay willing silang bayaran ka para turuan sila. Okay? So, yun yung ibig kong sabihin na, yun yung na-realize ko na ngayon, dati, bago ako mag-business, nakarely lang ako sa isang employer para sa income ko. Pero ngayon, nakarely na ako sa sarili ko para makapag-produce ng income, para makapag-produce ng service, makapag-produce ng product, yung ganong klase mga bagay. No? So, ito yung nakakatuwa dito. Kapag tapos mo i-record yun, okay, actually yun na nga, sabihin natin, nag-video pa ako, no? Pwede ko sabihin, ito yung nakakatuwa pa dito. What if, no? What if kung maipakita ko rin sa mismong tumulong sa akin, mismong tumulong sa akin na makaalis doon sa sitwasyon na yun. Okay, kapag ikaw mismo ay nararanasan mo rin yung pakiramdam na parang kontrolado ka ng isang tao. Okay, what if kapag magawa mo rin na makokontrol mo mismo yung income mo, makokontrol mo mismo yung sabihin gano'n, makokontrol mo mismo yung income mo by making yourself valuable, yung ganong klase mga bagay. No? So, dahil dito, no, pwede mo ito i-click or pwede mo i-click yung link sa baba na iiwan ko sa video na to. No? So, click that link and hopefully makatulong din sa ito. Pwedeng ganun. Okay? Tapos nakakatuwa dito, kapag nag-post na, no, kapag tapos mo nang i-video yon, gagawin mo na lang tong camera mo or yung cellphone mo, ilagay mo na lang sa computer mo, i-plug in mo sa computer mo, i-download mo sa computer mo, ilagay mo sa computer mo mismo. Tapos pumunta ka ng YouTube.
Kita pa ako, no? Pumunta ka ng YouTube, tapos upload. Tapos select files to upload. Tapos i-upload mo na yung video mo. Okay? Tapos sabihin natin after yun, nandito yung video mo. So ano, sabihin natin nandun. So i-click mo lang yan. Pagka-upload na ng video, actually yun na nga, no? Tapos na ako sa pag-vlog post, no? No? So tapos na ako dun sa pag-vlog post ko. So yeah, hintayin mo na lang mag-upload sa YouTube. Tapos kapag tapos na yan, okay? Punta mo lang yung channel mo. Sensya na guys kung maingay. Pero hopefully nakukuha nyo pa rin, no? Daming distractions ngayong araw na to. Pero hindi tayo magpapapigil dyan. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo dito sa ginagawa natin para at least makatulong sa inyo. Okay? So yan, sabihin natin yung video mo ma-upload dito. Diba naalala nyo yun? Dito, yung 3 linya sa upper left. Tapos my channel. Okay, mapupunta ka sa ganito. Tapos makikita mo dito yung mga videos mo. Sabihin natin, ito yung in-upload ko. Or sabihin natin, ito. Okay, ano dyan, no? Yan yung in-upload ko kanina. Sabihin natin, yan. Okay? Diyan mo lalagay yung video mo. Tapos ang gagawin mo ngayon sa video mo is share. Click share. Tapos embed. Tapos i-copy-paste mo tong code na to. Yun lang, may pagka-code lang, ano. I-copy-paste mo tong code na to. Okay pa ba? Okay pa, no? Ayan. So, i-copy-paste mo to. Nag-echo ba ako? Patingin, pala yun. I-copy-paste mo tong code na to. Ano? Ba't nag-echo ako? Ayan. Ayan. So, i-copy-paste mo to. Nag-echo ba ako? Nag-echo nga, no? Tanggalin yun. Kare, dahil mong itigil sa atin, pero go pa rin. So, yun. Echo tuloy, embed, no? Tapos, pag nagawa mo na yun, pag nagawa mo na yun, no? Ayan, ito na, what I learned when I quit my business. So, sumete yan. Ito sa blog mo, meron yan, text or HTML, parang ganon. So, click mo lang yun. Tapos, i-copy-paste mo lang dito yung yung video mo. No, yung code na nilagay mo dun sa YouTube, no? Tapos after niyan, kapag pinablish mo 'yan, nakakatuwa dito, no? Pag pinablish mo 'yan, medyo, kasi mabilisan lang, no? Medyo yung pwede mo papagandahin, gano'n. Pero nakakatuwa dito, may blog post ka na. Okay? So, yung content mo mismo ay nandito na sa video. So, pwede mo pang siguro pwede pa natin siguro pagandahin yan, katulad nito. Pwede nating palakihin to, or kasi maliit yung video, you know? Para palakihin yun, pwede dito, show more. Tapos, pumunta ka sa ganitong preview. Tapos, pwede mong lagay, sabihin natin, 640 to 480. Pwede ganyan. Tapos yan lang ilagay mo, i-copy-paste mo ulit to. Tapos, ayan. Tapos ayan, update. Okay? So, kapag ganyan, okay, nangyayari, yan, medyo maganda na, medyo malaki na, no? Okay na. So, ayan, nakakatuwa, may blog post ka na agad, no, na pwede mong gamitin. So, yan, gagawin na ng prospect mo, makinig sa'yo. So, hindi ka na nahihirapan na alam mo yun, mag-isip pa ng grammar, mag-isip pa ng pwede mong gawin, no, nasabihin natin ng tama ba to, tama ba yung English ko, tama ba yung Tagalog ko, no? Hindi mo na kaisipin, talagang shoot and click. At nakakatuwa pa dito, dahil sa video, alam mo, nakikita pa ng prospect mo na very authentic ka. No? Kung sino ka, nakita ka agad niya. Okay? So, ganun. Nag-echo pa rin ba? Nakakatuwa pa dito dahil sa video. Alam mo, nakikita pa ng prospect mo na very authentic ka. Kung sino ka, tanggalin mo.
Kaya inaaral ko pa tong software na to, kaya siya nag-e-echo. So, basically, gano'n, no? So, at least yan dito. Tapos, pwede mong lagay dito sa blog post mo. Ewan ko, distracting ba masyado yung yung echo? Hopefully, hindi naman, no? So, yan. Anyway, sa next live, pag-aralan ko paano tanggalin yun. So, anyway, ito. Katulad dito, sa video mo, kasi kapag kinopy-paste mo yung ano na yon, yung code na yon, mapupunta yan dito, magiging para siyang video sa blog post mo. Kung pwede mong gawin dito, katulad, click here, para matutunan mo yung mismong, click here, para matutunan mo yung mismong business na ginagawa ko. So, parang gano'n, no? So, i-highlight mo lang yan, tapos hanap ka lang ng parang icon na kadena. Tapos, ang gagawin mo, ilagay mo na dyan yung yung website ng business mo. Sabihin ako, ito, blog ko. Okay? So, ilalagay ko dyan, sa blog ko, open link in a new tab, tapos add link. Kasi magiging link siya. So, update mo lang ulit sa blog mo. Yan. Tapos, paglagay dyan, pag nirefresh mo ulit yung blog mo, okay. Yeah, may link dito. So, pwede mo sabihin sa video mo, ay, may iniwan nga pala akong link sa baba nitong video ko. Baka, yun yung ginagawa ko, na baka gusto mo rin makita. Yan, pag-click niya yan, ayan. Okay? Sa mga gumagawa ng mga gumagamit ng blogger, okay, yun din naman yun, okay? Sa mga gumagamit ng blogger, same process din naman sa WordPress Ganun din naman. Okay? So, ayan. Yan yung ito yung strategy mismo na ginagamit ko, which works really well para sa akin kasi ang bilis lang niya gamitin, tapos kitang-kita pa ako ng prospect ko, nakikilala pa ako ng prospect ko, at saka ang dali lang niyang gawin. Okay? Sandaling-sandali lang talaga. At ito pa, no? Ito pa yung next. Ito yung pinakamabilis na pinakamadali, no, lalo na para sa mga baguhan. Okay? Pinakamabilis sa pinakamadali para sa mga baguhan. Ito. So, sabihin natin, ito yung blog post mo, no? Yung ginawa natin. Ito yung pinakamadali talaga. Sabihin natin yan, punta ka lang sa YouTube. Punta ka lang sa YouTube, tapos sabihin natin na mag-isip ka lang isang bagay na sa tingin mong gusto mong blog post mo, no? Sabihin natin na pwede sabihin natin ganito, no? Sabihin natin mentor mo. Sabihin natin mentor mo. Ako, sabihin natin si Grant Cardone, mentor ko. Okay? So, pwedeng gawin mo. Since kasi nasa YouTube siya, katulad, wala ka talagang maisip na talagang ayaw mo, hindi mo rin kaya mag-video, nahirapan ka talaga mag-video, nahirapan ka mag-blog post. Ito yung pinakamadali. Gumamit ka ng content ng ibang tao. Okay? Pero hindi nyo ibig sabihin na i-download mo yung video niya tapos i-upload mo sa YouTube mo. Kasi unethical yon. Okay? Ibig sabihin, ikaw yung makikredit, no? Parang ganong klaseng bagay. Kailangan makredit siya. Pero makikigamit ka lang ng content niya. So, katulad ganito, isang speaking engagement niya, gusto mo ilagay sa blog mo. So, ang gagawin mo, same. Share, embed, tapos yun naman, click, copy-paste mo itong code dito, pagka-share, embed, tapos, yun yung ilagay mo sa blog mo. So, as update, namatinong ko. So, yan. So, ano na tsura? So, yan. Ay, masyadong malaking video ko. Okay, so kapag ganyan nangyari, pwede mo naman liitan yan. Masyadong malaki. 640 lang dapat. Okay? Kasi compressed yung vlog ko
So, pagdating sa ganyan, so ito yung nakakatuwa dito. Pero syempre, bubunin ko ito mamaya kasi bakit sa vlog ko. Parang example ko lang. So, yung nakakatuwa dito, ano mo yan, siguro hindi ka talaga makapag-isip ng idea. Tapos, yung video mo, ayaw mo rin mag-video, no? Hindi mo rin magawa mag-video. So, ang gagawin mo, ay sa iba yung magbibigay ng content, no? Sabihin natin yun na nga, nakahanap ka ng isang YouTube video ng mentor mo, gusto mo rin i-share, no? Sa tingin mo, makakatulong to dun sa mga prospect mo. At nakakatuwa dito, may content ka na sa vlog mo, tapos, may link mo pa. Saka hindi siya unethical kasi kapag nasa YouTube yan, considered as public na yan, no? Basta wag mo lang i-download yung video niya, ilalagay mo sa channel mo. Okay? Kailangan pag yung prospect mo, kinlik niya yan, kailangan mapunta siya sa channel pa rin nung pinanggalingan nung video na yan. Kasi syempre, yun yung good way, no? Para at least ethical talaga. Okay? So, yun yung 3 ways, no? 3 ways na ginagamit ko para makapag-produce ng blog post everyday. No, katulad ako, ganun din ako, no? Huwag mo isipin na everyday nakakapag-produce talaga ako ng blog, yung ganung klaseng mga bagay. Minsan din, nawawalan ako ng idea. Minsan nahirapan din ako mag-isip kung anong kailangan ko ilagay. Yun yung ginagawa ko, para at least may production pa rin ako sa araw na yun. Ginagawa ko, pumunta ako ng YouTube, naghahanap ako ng mentor ko, or ng idea, okay? Tapos ilalagay ko dyan, pwede ko ilagay sa blog ko. Okay? Tapos nandun pa rin yung link ko, para pwede nila puntahan yung business ko, yung product ko. At ayun, okay. So, ayan. So, katulad nito, no? Sabihin natin, wala kang WordPress blog, no? Paano na ako magsisimula? Sabihin natin gano'n, no? Raymond, paano yan? Wala akong WordPress blog. Wala akong blogger. Okay? Saan ako magsisimula? Hindi ko alam paano talaga mag-blog. Hindi ko alam paano gumawa ng blog. Okay? So, ang pwede mong gawin, ayan. So, ang pwede mong gawin, okay, sa Facebook, pwede ka na sa Facebook magsimula. Kasi ang Facebook kasi, considered na siya as a blog. Okay? Parang gano'n. Yung mga friends mo, sila mismo yung mga yung mga audience mo, yung mga prospect mo. Okay? So, katulad nito, wala kang blog, no? Pwede dyan ka na mag-written blog. Pwede gano'n, no? Pero sa Facebook kasi, it really works well kapag maikli lang. Okay? Pero sabihin natin sa video, no? Pwede ka mag-upload ng video dyan. No? Pero lang nga, kailangan talaga, video mo. Okay? Yun lang yung disadvantage no, kapag wala kang vlog. Pero pwede mong gawin, kung talagang gusto mo ganun, no? Pwede ka naman gumawa ng vlog sa Blogger, tapos ilagay mo yung video ng mentor mo sa Blogger account mo. Tapos sabihin mo nandito sa Facebook, pwede mo sabihin nito, hey, or sabihin, ito yung isa sa pinakamagandang video or pinakamagandang inspirational talk ng mentor ko na pwede makatulong sa'yo para dumami yung prospect mo. Depende sa topic ng mentor mo. Tapos, yun na. Tapos, ilagay mo dito yung link ng vlog mo. Okay? Para pumunta sila sa vlog mo, doon nila panonoorin at doon nila makikita yung yung business mo, yung product mo. Okay? So, kapag dito sa Facebook, pwede dito yung link ng product mo, ng business mo. Pero, kailangan, meron ka munang description kung paano. Okay? So, ayun. Yun ang mga ilang ideas sa pwede mong gawin, no? Unang idea is written blog. Pangalawang idea is video blog. Okay, yun yung I recommend, no? Video blog kasi ang laki talaga ng advantage, no? Wait lang, ha? Okay? So, ayun. May ano pa ba? May echo pa? Hello. So, ayun. May ano pa ba? May echo pa? Yun, mukhang nawala na echo, no? So, ayos. So, yun ang gusto ko sana i-share sa inyo, no? Unang blog content na pwede mong gawin na yun is blog post, yung written. Pangalawa is video, which I highly recommend kasi ang taas talaga ng advantage, no? Mostly ng mga nabibentahan ko, mostly ng income na napoproduce ko dito sa internet ay dahil lang galing sa YouTube, okay? Nakita kasi nila ako, nakilala nila ako,
Okay, nakikita nila yung tsura ko, nakikita nila kung paano magsalita, at saka lalo sila nagiging komportable na magbayad sa kahit ano man ang ino-offer ko. Tapos pangatlo na pwede mong gawin is yun na nga, video, okay, mula sa mentors mo, video na nakita mo sa YouTube na sa tingin mo makakatulong sa prospect mo. Okay? So yun. Ngayon, gusto ko lang din sa iyo i-share no, bakit napakahalaga kasi itong vlog content is kasi parang imagine mo no, parang offline business na rin kasi yan. Ito yung way mo para makilala ka ng prospect mo. Parang to build rapport, 'di ba? Kapag sa offline, sabi offline selling ka, 'di ba? Nililibre mo pa yung prospect mo, pinupuntahan mo pa sa bahay nila, tinatawagan mo pa, kinukuha mo pa yung cellphone mo, tinatawagan mo sila, kinakamusta mo sila, binabati mo sila sa birthday nila, no? Yung mga ganong klase mga paraan. Yung isang way na pwede mong gawin yun para hindi mo na kailangan pumunta sa bahay niya, hindi mo na kailangan siya ilibre ng kape, hindi mo na siya kailangan ilibre ng lunch, ng dinner, ng merienda, is produce blog post. Okay? Produce content, tapos nandun na rin yung product mo. Okay? Nandun na rin yung link mo. Okay? So, that's the same way as building rapport. No? Yun yung nga, yung objective dito, no, bakit kailangan mong gawin to is to create attention. No? Ay para makilala ka, okay? Na makilala yung pangalan mo at maging komportable sila na ibigay nila yung pera nila sa'yo, no? Basta, siguraduhin mo lang na talagang ethical ka, siguraduhin mo lang na yung mga binibigay mo ay talagang makakatulong sa kanila. At kapag nakuha mo yun, no, nakuha mo yung kiliting na gano'n, no, para sa prospect mo, okay? Yun yung pwedeng maging, maging breakthrough idea mo, breakthrough point mo, okay? Para magkaroon ng resulta sa business na ginagawa mo. Okay? So, yan. I hope marami nakuha. Kung may questions ka, feel free to leave questions dyan sa comment na yan. Sa comment section, no, dyan sa baba. Kanina may nakita ko mga hearts and likes. Thanks doon, guys. Good PM, Maria Teresa. Ayun. Si Che daw, nawala na raw. Ayun, nawala yung Camtasia. Actually, Che, OBS to. Okay? Ano ba? Open Broadcasting Software. Ito yung ginagamit kong software para sa Facebook Live. Yan. obsproject.com. Okay? So, dinownload ko to, tapos inaral ko lang kung paano. I-search mo na sa Google, how to Facebook Live using desktop. Okay? Ganong klaseng bagay. So, yan. Yung ginagamit ko dito. Iba kasing Camtasia. Yung Camtasia kasi, videos lang siya. Ito kasi for live to. Okay? So, yan. Wala na rin echo. Ayun, sabi ni Chen na wala na echo. Ayos. Feeling ko dahil nagkakaroon ng echo, dahil siguro sa internet connection. Feeling ko lang Feeling ko lang. Hindi ko sure, pero feeling ko lang. Parang nagsistream yung mic. Tapos saka sa internet, nagsistream din sa Facebook. Parang gano'n siguro, I don't know. Hindi ko alam yung mga ganong klase mga bagay. Si Michael, kaganda coach mo sinasabi mo. Thank you, Michael, for appreciating. Si Sherwin daw, very educational. Salamat Sherwin for appreciating this video. Daming viewer. Francis, thank you. Ayun. So, si Allen, nandito si Allen, Maria Teresa, and ginati ko na nga pala siya kanina, si Francis, si Michael, Hermie, Jocelyn, Marvin, Edna Sirin. Ayos. So, may questions ba kayo tungkol dito? Baka may questions kayo. Ayos daw, thanks daw sa tip. Good PM Marlon, good PM sa'yo. So, siya medyo maingay kasi nangyari yung aso na-explain no? Yung aso nagkalayo sila kasi may mga tuta rin dito. Yung mami nila kinulong sa isang kulungan, tapos yung kulungan doon yung mga tuta nilayo kasi nag-aagawan sila ng pagkain. Kaya ngayon umiyak yung mga tuta, namimiss nila yung mami nila. Parang ganun, no? So, galing ng mga aso. Parang galing, may personality sila, no? So, ang lupit din. So, yun. So, may questions pa kayo tungkol dito about vlogging, ganung klase mga bagay. Okay, I hope na ma-take advantage nyo to. Sabi ni Eric, gutom na si Papi. Oo, siguro. Baka.
Nice. Dami questions. Yung natingin ko. Allergy na naman ako. Nag-echo na naman, no? Ba't kaya ganun? No? Try ko to. So, any questions ba, guys? Any questions? Kasi kung wala, anyway, itong mga webinars natin, no, pwede mo rin gamitin itong platform. Okay? Katulad yan, di ba, nandiyan kayo sa comment section, no? Pwede mong gamitin itong platform para makakilala ng ibang tao. No? Pwede sabihin, makipag-communicate ka dyan, no? Parang i-leverage mo rin itong platform na to para makapag-mastermind ka sa ibang tao, makakilala ka sa ibang tao, no? Yung ganong klaseng mga bagay. So, pwede mo rin leverage to na makipag-communicate ka din gamit itong webinar na to. Maganda yung share mo, Marlon. Sabi ni Marlon, di yan titigil ang aso pag hindi sila nakakain. Ganun din sa business, huwag titigil hanggang di nagkaresulta. Thank you sa pag-share. O, tama ka dyan, Marlon. Gandang analogy yan. Tayo kasi mga tao, alam mo yan, minsan sinabihan lang tayo ng hindi, sinabihan lang tayo na tumitigil tayo. No? So, kailangan i-treat mo talaga yung business mo na parang alam mo yung parang gutom, i-treat mo yung business mo na talagang hindi ka titigil, no? Hanggang sa makuha mo yun, hanggang sa mapakain mo yung asawa mo, mapakain mo yung mga anak mo, no? Talagang huwag kang tumigil, no? Take no for an answer, diba? Diba yung ibang mga tao, diba? Basta makakain lang, ginagawa lahat, no? Katulad yung pagbibeg, no? Yung paghihingi ng limos sa kali, ginagawa nila yun para lang mapakain nila yung anak nila. Diba? Pero kung ikaw mismo hindi mo magagawa yun, diba? Pero kapag talagang wala na talaga, wala kang internet, wala ka talagang pera, no? Magagawa mo yun, diba? Para lang sa pamilya mo. So, kailangan atrato mo rin yung business mo na parang gano'n, no? Ganong klaseng mindset na gagawin mo lahat na parang yung pakiramdam mo pag gutom ka, no? Kahit ayaw mo yung fast food pero nandun yung fast food lang yun nandoon, kakainin mo siya no? Kakainin mo yung pagkain doon no? Parang ganun. Okay, kailangan itrato mo yung business mo na parang ganung klaseng gutom, diba? Para gagawin mo talaga lahat, you will take no for an answer, go ka pa rin, go, hanggang sa makuha mo yung resulta mo. And I believe kapag natrato mo talaga maging ganun yung mindset mo sa business mo, you will never be, diba? Hindi ka mapipigilan, okay? You will be unstoppable. Yung gusto kong sabihin, no? Magiging unstoppable ka talaga. Gagawin mo lahat. Kahit sabihan ka ng asawa mo na hindi, go ka pa rin. Kahit sabihan ka ng best friend mo na hindi, go ka pa rin, no? Para sa pangarap mo. Okay? So yun naman, since wala na ata kayong questions, so I hope na may natutunan dito sa video na to. Kung nagustuhan mo to, click the like button. Thank you sa mga likes, sa mga shares, sa mga hearts, no? Kapag may questions ka, pwede ka mag-leave ng comment dyan, no? Para kung replay man to, kung naabutan mo replay, pwede ka mag-leave ng comment dyan para masagot ko mamaya. Okay, kapag available ako, sumasagot naman ako sa reply, sa messages. So yun naman, feel free to leave questions. At pwede mo rin ito i-share na sa mga kagrupo mo. Kung sa tingin mo makakatulong to sa kanila, lalo sa internet marketing, makakatulong na makapag-produce pa sa ng resulta sa grupo mo. Okay, so yun, once again, this is Raymond Gerald Tabaque. Salamat sa likes. And thank you sa pakikinig. So, next coaching na naman ulit tayo. So, kita-kits ulit tayo next time. So, thank you, no? Thank you sa mga umaten. Thank you. So, yun. God bless. All the best para sa inyo, no? Kaya natin to. Okay, so yun. Bye-bye.